harapan. Medyo na-late yung ating mga kasama. Ating mga kapatid, sige, on the way na sila. Okay, good morning. So it says in Psalms 118:24, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him." And we're going to sing song of praises for the one true God that we have, Jesus Christ. Amen? Okay, join us in singing this praise song. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. That overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control of it all. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This
eyes are turning to you. We turn to you. We turn to you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you.
Let's hear the Psalm of David when he was in the desert of Judah. God, you are my God. I am searching so hard to find you. Body and soul, I thirst for you in this dry and weary land without water. Yes, I have seen you in your temple. I have seen your strength and glory. Your faithful love is better than life, so my lips praise you. I will give my whole life in praise to you. I will lift my hands to you in prayer. I am fully satisfied, like someone who has enjoyed a rich feast. My mouth is filled with joyful praise. I remember you were lying on my bed. I think about you in the middle of the night. That is because you are the one who helps me. It makes me happy to be under your protection. I stay close to you and you hold me with your powerful arm. And those who make promises in God's name will rejoice when He has silenced those liars. Church, sabi sa kanta, without God, baliwala ang desperation. It's only through Him and by Him. That's why we need to be really desperate in our relationship with Him. So, let us all pray. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, kailangan kita. That allow the Holy Spirit to consume you. Hindi natin magagawa. Kahit na sabihin natin meron tayong kakayanan. But only God can satisfy. Only God can satisfy us. Father God in heaven, Lord, consume us, Holy Spirit. Minsan, ang desperation namin, Lord, ay doon sa mga ino-offer ng mundong ito that lead us to discouragement, disappointments. Pero Lord, our desperation must be in pursuing you, our Holy God, our Abba Father. Lord, sabi mo nga, if we abide in you, and your words abide in us, O God, we will bear fruits. Fruits that will last. Whatever we ask, you will openly and joyfully give it to us. Kaya nga, Lord, sa umagang ito, we are desperate being. We need you. We need your wisdom. We need your grace. We need your mercy. We need your healing, O Lord. At sa mga problema na hinahanap ng mga solusyon, Panginoon, Ikaw, O God, kailangan namin. But sometimes, napakatagal aming Diyos. Pero hayaan, sa mga panahong iyon, andun pa rin yung presence mo sa buhay namin. Andun kami sa iyong banal na harapan, patuloy na kumakapit sa pananampalataya at pagtitiwala na meron kami sa iyo. Kaya aming Diyos, na malapit po kami bilang isang iglesia, ang anak mo na nangangailangan sa iyong presensya, God. Huwag mo kami lalagpasan, Panginoon Diyos. Kailangan ka namin. Kailangan ka namin. Maraming salamat at patuloy, O God. May we enjoy, O Lord. We are prepared to receive your blessing through your message, O God. And we rebuke any work, any attack of the enemy na patuloy na nakawin, sirain at patayin, Panginoon. Magandang pagpapala, minadam sa bawat saan sa mga ito at patuloy na magamit sa mga
buhay. Lord, ikaw po, Panginoon, ang purihin sa umagang ito. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang natin magsabi ng Amen. Amen. Okay. Thank you, worship team, sa ating napakagandang papuri sa Panginoon. Okay, bago tayo mag-start, tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, ang ganda mo, ang pogi mo. Yan. Ang ganda mo, ang pogi mo, pa, na-miss kita. Di ba? Na-miss kita. Kasi nga, sabi doon sa Genesis 2, nung ang Diyos ay nilikha ang tao, kumuha siya ng labok. And from there, naging tao, pero walang buhay. Anong ginawa niya? Hininga niya. The breath of God. Kaya naging tao. Kaya yung katabi mo yan, may hininga ng Diyos. Kaya maganda, kaya pogi. No? Totoo yan eh. Kaya nga nandito tayo na patuloy nagko-connect sa ating Panginoon Diyos kasi nga po, yung hininga niya na nasa atin ay patuloy na siya ang hinahanap. Okay? Siya ang hinahanap. Baliwala ang halakasan, anumang meron tayo kung wala ang hininga ng Diyos sa atin. Amen. Kaya pag tinignan mo yung katabi mo, konti na lang talaga, kamukha na ni Kristo. At ayaw nyo maniwala, ayaw yung tignan yung katabi nyo, hindi makapanipaniwala. Di ba? So, now, tatapusin natin yung July theme natin, The Heart of Joy ng Jesus Movement. Okay? Sa series na ito, yung matatagpuan sa John chapters 5 and 6. At last week, si Kuya Arvic ay nagbigay ng message ng Panginoon. Ano yung kanyang acronym? OTW. Ano yung O? Offer what you have. Di ba? Pertaining to sa feeding of the 5,000. And then, T is trust in who Jesus is, no? Magtiwala tayo kasi nga out of 5 loaves and 2 fishes, napakain ang 5,000. At yung W is welcome His presence into your life. Unless na i-welcome natin ating Panginoong Diyos, there will be no multiplication. Hindi ng blessing, kundi multiplication of God's character in us. Okay? God's character in us. So, yan po nung July 19, last week. At nung July 12, ano yung pinag-usapan natin? Ano yung acronym? SSS. Okay? Submit to the Father's rhythm. No? Sa rhythm, doon sa tinatawag na tempo ng ating Panginoon. At another S is surrender to the leader's identity. No? Kasi nga, pag tayo sumusunod sa ating Panginoong Diyos, ay tayo ay nagiging katulad din niya. At panghuli, yung letter S is seek the one true glory. Sa ating pagsunod, hindi tayo kundi ang ating Panginoong Jesus pa rin ang dapat matanyag. Although may mga ginagawa siya mightily sa ating mga buhay, but yun nga, we need to bring the glory back to the one na deserve doon sa glory na iyon. So ngayon, pag-usapan natin is the true destination of the soul. The spiritual GPS. Okay, tapusin na natin sa acronym. So, mga kapatid, try nyo mag-drive o bumiyahe papunta sa isang lugar na hindi nyo kailanman napuntahan pa. Madali ba? Mahirap? Merong may narinig ako, may Waze, may Google Maps, di ba? So, sa panahon natin ngayon, kahit hindi natin kabisado ang daan, hindi na tayo magdadalawang isip. Basta bubuksan lang natin yung app na Waze or Google Maps. Kasi nga po, ano po ba meaning ng GPS? Ano meaning ng GPS? Okay, GPS means Global Positioning System. Ito yung satellite-based na kung saan yung navigation system that allows our devices, like ang ating mga smartphones o yung mga sasakyan natin, ay nagdedetermine yung exact
location, yung speed and time anywhere in earth, na yun nga po, alam na alam niya kung anong oras tayo makakarating. No? Doon sa pupuntahan natin, basta gamitin natin itong GPS na ito. So, wala nang dahilan. Kahit matraffic, i-reroute ka niya sa bandaan, at yun nga po, iiwas ka niya doon sa maaring may mga roadblocks. Okay? So, dalawang may navigation system, tayo bilang mga tao, especially Kristiyano. Number one is the physical GPS. At isipin natin gano'ng ka-effective itong isang physical GPS. Kasi nga, ito ay nagbibigay ng ayan. Nagbibigay ng clear direction. Sa bawat turn-by-turn instruction, makikita natin doon, no? Makakarating tayo sa ating destination. At yun nga po, iniiwas tayo sa mga maling liko at maaring mga peligro sa kalsada. Pangalawa, yung ETA, na estimated time of arrival. Bago ka palang umalis sa bahay mo, alam mo na kung anong oras ka makakarating doon sa iyong pupuntahan. May traffic man, may accident man, gagawin niya, iiwas ka na rito para makarating ka doon sa destination mo in great shape at doon sa tinatawag na tamang oras. Kaya, wag na magdahilan na, pastor, na-late ako kasi ganito, ganyan. No? Meron na talagang ebidensya na tayo ay pwedeng matrack. At yun nga po, yung tanong na nakarating na ba tayo, especially pag may kasama tayong mga bata, pag may mga long drive, may mga trip out of town, lagi na sinasabi, nakarating na ba tayo? Andun na ba tayo? Even tayo mga adult, no? Pag first time tayo nakarating, lagi natin tinatanong yung ganitong mga bagay. Napunta tayo sa isang part pa ng isang navigation. Ito yung spiritual GPS. Ano naman spiritual GPS? It guides the soul past and dangerous detours. Kasi nga po, we tend to parang tupang laging naliligaw, seeking for a greener pasture. So ang gagawin ng Great Shepherd, kukunin tayo para hindi tayo mapahamak. Hindi para gutumin tayo, kundi hindi tayo mapahamak doon sa mga dangers ng mga predators. So ganun minsan, may problema, no? Ang ating mga kaluluwa, tayo ay may mga pinipilit hanapin sa ating buhay. At pangalawa, it assures us of our eternal destination. If we are truly nasa spiritual GPS ng ating Panginoong Diyos, alam na alam mo saan ang iyong eternal destination. Saan? Saan ating eternal destination? Saan? Asan ang heaven? Di ba dapat dito palang nararamdaman na natin yung ating eternity? Being with God, now and forever. Ang magde-define na ating eternity, hindi ating situation, hindi yung ating kalalagayan, condition, but our relationship with the one who died for us. Kaya ang heaven, nararamdaman mo sa kabila, no? Sa kabila ng pinagdadaanan mo mga problems, mga challenges sa buhay, mga karamdaman, alam na alam mo sa presensya ng Diyos ay meron pa ring katiyakan. Amen po ba? So, ano pa? Binabalik tayo sa grace. Pag tayo ay medyo sumasablay, pumapalya, tignan mo yung katabi mo, ang daming beses sumablay niyan. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Even ako, mga kapatid, bilang pastor nyo, ang dami kong sablay, ang dami kong mga lapses, pero salamat sa biyaya ng Diyos, pwede pa rin tayong makalapit sa kanyang throne of grace, without guilt feeling, without shame. Kasi nga, ang nakikita, hindi si Pastor Arnold, kundi si Jesus na namatay para sa akin. Okay? So, ito yung mga dalawang klase ng navigation system. Especially tayo, mga Kristiyano. May physical and merong tinatawag na spiritual. Ito ang tanong. Bakit sa pagdating sa ating biyahe sa buhay, madalas tayong naliligaw? At pakiramdam natin, paulit-ulit tayo. Napapagod, nagugutom hindi in the sense yung appetite,
physical, material, but yung longingness. There's something inside of us na parang may nahanap and yet parang hindi matagpuan. At yun nga, dahil doon, nawawalan tayo ng direksyon. Kasi nga, ang madalas na sinusunod natin yung ating mga sariling kompas. Yung ating damdamin. Imbis na ibinigay na Diyos na spiritual GPS. That's why the Bible says the heart is very deceitful. Kasi hindi lang tayo spiritual being, tayo rin ay mga emotional being. Nasasaktan, umiiyak, tumatawa, nagre-rejoice, nagse-celebrate. Pero yun nga, hindi doon nakasalalay sa feeling na iyon yung ating destination. Kaya nga mahalaga po yung GPS. So pag-aralan natin, ano ba itong GPS na pinagsasabi ni Pastor? So gagamitin natin 3 letter na ito para gabayan tayo, para makarating tayo sa tinatawag nating destination sa ating buhay. Ano yung letter G? Mga nakaitim, pwedeng pabasa? Nakaitim. Ayan, di naman. Okay, basahin natin mga nakaitim. Ano yung letter G? Okay, no? Higit pa sa physical. Kailangan marunong kang tumanaw, higit pa doon sa nakikita mo. Ano yung mga letter P? Mga nakaputi. Ano sabi? Put your faith in Him, not your works. Magtiwala tayo sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Pero hindi ibig sabihin, maging tamad tayo. Iba yun ha? Iba yun. Magtiwala tayo sa abang tayo ay patuloy na kumikilos. At letter S, mga YG, pakibasa. Manatili kahit mahirap. So ano bang ibig sabihin itong GPS? So, subuksan natin ating mga Bible sa John 6. Okay, bali nasa second part na tayo. Si Kuya Arbic ay in-expound last week yung first part ng chapter 6. Ngayon tayo ay andi dito sa last part. Okay, so verses 22 to 71. So background. Bago yung mangyari ito, pag-usapan natin, nagpakain si Jesus ng 5,000, gamit ang 5 isda at 2 tinapay. Tama? Baligtad. 5 tinapay, 2 isda. In verses 1 to 15. At dahil dito, namamangha yung mga tao. Namamangha. At sumusunod kay Christ, sabi niya nga sa mga apostles niya, saan pwedeng pakainin? Saan tayo pwede kumuha ng pagkain? At nung sila'y napakain sa 5 tinapay at 2 isda, patuloy pa rin siyang hinahabol hanggang sa Capernaum sa kabila ng Sea of Galilee. So gayon pa man, batid alam ni Jesus na hindi siya ang hinaharap ng tao dahil ang mga nakikita sa kanya ng mga amazing na works ng pagpapakain ay hindi yung kanyang pagiging Diyos, kundi inahabol siya dahil sa kanilang kagutuman. Gusto nila mabusog sila physically. Pero si Jesus, inahayag sa kanya na ang kanyang tunay na pagkakilanlan, yung kanyang identity is the bread of life. Tinapay ng buhay na makapagbibigay ng yung walang hanggang kabanatagan, yung peace at yung salvation ng mga tao. Okay? That's why, yung ating takeaway, makikita natin dito, true faith does not rely on the material benefits that God can provide, but on who He is, the only bread of life who grants eternal salvation. Ang tunay na pananampalataya hindi raw nakasandig, hindi nakasalalay. So kung anong material na bagay na nakikinabang, na pwedeng pakinabangan, kundi maibibigay ng Diyos. Ito ay nakasalalay kung sino siya, bilang isang tinapay ng buhay na nagbibigay ng kaligtasan na walang hanggan. Okay? So, pag-aralan natin, spiritual GPS. Waypoint, number, letter P. So, pag kayo ay gumagamit ng mga GPS, umu-order kayo sa mga Shopee, di ba, sa mga Lazada, kailangan merong ipin. Tama? Para mapuntahan kayo dun sa inyong mga parcel. So, yung gagamitin natin pin number 1 is yung G, going beyond the physical.
It's all about the pursuit, no, of survival versus materialism, parang between physical and spiritual. So, doon sa text natin, in John 6:22-34, we will focus doon sa verse 27. Ang sabi ron, do not work for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life. So nung ang mga tao ito ay sumunod kay Jesus, tumawid doon sa lake at hinahanap si Jesus, nagtaka si Jesus, paano kayo nakarating dito? Paano tumawid pa kayo ng lake? Kasi nga, ang habol nila ay physical food. Pero Jesus exposed their motives. Hindi nyo ko hinahabol, hindi nyo ko hinahanap dahil sa kung sino ako, hinahanap nyo ko para ma-fill yung inyong mga appetite, yung inyong mga stomach ng pagkain. So, napakahirap sa isang katulad nila na bakit nagugutuman itong mga Galileans na ito. Palagay nyo, bakit? Bakit sila nagugutuman? Kasi, ayan. No, hindi pa yan. Ito muna. During the first century Galilee, pahanap nga yung isang, hindi ko maano rito. Yan. Okay, ganito na lang. Ayan. Ito yung problema noon. During the first century, ito mga Galileans na to, dahil under sila ng Roman government, sila ay nagugutuman. Hindi dahil sa wala silang pambili, kundi tinatak sila ng higit pa doon sa kaya nila. Ang daming klaseng tax during the Roman government sa kanilang panahon. Kaya sana yung pambili ng pagkain ay napupunta pa sa mga taxes nila. Familiar ba kayo mga kapatid? Nangyayari even now. Nangyayari na noon. Okay? So sila, para sila makakain ng full meal na tinatawag, merong konting struggle. Kailangan nilang dumiskarte. So ang focus nila ay yung pinakain sa kanila ni Jesus. Na nakita nila, merong isang Jesus na merong free meal ticket. Kaya nga, inaharap nila si Jesus, hindi dahil sa who He is, but what He can give. Physical na pagkain para sa kanilang mga panandaliang gutom. Now, after 20 years, 20th century, nasa 21st century tayo, nakikita natin yung abundance. Amen? Ang sitwasyon natin ngayon, 24/7 available ang pagkain. Kaya iba sa inyo, matutulog na lang o order pa. Kasi may mga 24 hours na food delivery. Tama ba? At yun nga po, still, we feel this emptiness. Hindi naman talaga minsan pagkain eh. Ang sagot doon sa ating mga kagutuman. Ang hinahanap natin ay career upgrade, financial blessing, or comfort. Kaya nga minsan tingnan natin kay Jesus parang spiritual vending machine. Available 24/7. So nakita natin, nung unang panahon, pagkain ang problema nila, hinahabol nila si Jesus. Ngayon, ang problema is what? Pera, kasikatan, at ginhawa ang hinahabol. Magkaibang bagay pero pareho ang problema. Parehong temporary, parehong nasisira, parehong hindi gagamitin eternally. That only Jesus can satisfy our deepest hunger of our souls. Yun talaga eh. Yun talagang problema. Kasi nga ang ating human nature, patuloy tayong nagbubuhos ng matinding pagsisikap, wala pong masama, pag-uubos ng ating mga lakas doon sa madali nang mawala. No? Pagkain, tirahan, kayamanan, yung ating standing, yung ating status, pero parang nababaliwala yung ating malalim
na pangangailangan ng ating kaluluwa. Wala pong masama mga kapatid that we will pursue those things. But syempre, pag pinapakain natin yung ating physical, yung material needs natin, pakainin din po natin yung ating mga spiritual na katawan. Okay? So, anong pwede natin makitang mensahe po rito? We need to stop, no? Settling for temporal fixes. Mga temporary na mga panandali ang solusyon. We need to focus on more on physical, no? More on spiritual sustenance than physical appetite. Kaya nga po sa ating reset na 40 days, talagang we see to it yun nga, Lord, we need you. We need you. It's not about yung appetite ko na mapunan, yung gutom ko, but it's all about itong Lord na dinadalangin ko, na kailangan willing to sacrifice yung gutom ko. Kasi Lord, napakalaga po itong itinataas ko sa iyo. Maaring itinataas mo yung iyong career, yung iyong negosyo, yung iyong kalusugan, yung kalusugan ng mahal mo. Alam natin, no, na ang lahat ng iyon ay kayang sagutin ng Panginoon. Kahapon nga, nakakalungkot, since July 9, nasa hospital pa yung 2-year-old na bata, may sakit na leukemia. ALL, ano ba yun, Doc Kyle? ALL, no? Since July 9, 2 years old. Sabi ko, kaedad ng apo ko, nakakadurog ng puso. So, yun nga na kailangan talaga minsan iluhod sa Panginoon at ipakita na, yes Lord, hindi kami exempted sa mga nangyayari sa sitwasyon ng buhay, pero alam namin na sa iyo yung bread of life. That's why, kailangan po talaga natin ng tinatawag na GPS. Okay? Yung let us go beyond the physical. Patuloy tayo na manalig na merong solusyon ang Diyos. So ano na? Letter G? Go beyond the physical. Now, punta tayo sa letter P. P is put your faith in Him, not your works. In verses 35 to 39. So the mindset, meron tayong shifting na gagawin dito. What must I do versus performance culture? When it comes sa pananaw sa kaligtasan, about salvation. So sabi sa verse 28 to 29, kaya siya tinanong nila, mga crowd, tinanong si Jesus, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos, sabi ni Jesus. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Ibig sabihin, andi dito ako sa harap nyo, sumampalataya kayo. Ito na yung sinugo ng Diyos. Okay? So, balik tayo. During the first century, Galilean, patuloy silang nabubuhay sa legalism. Very extreme. Okay? Legalism about their culture, about their ritual, about their practices. Na yun nga, dapat marami silang gawin para ma-please ang Panginoong Diyos. Diba? Kaya tanong nila, ano ang dapat namin gawin para magawa ang gawa ng Diyos? Na unless na magawa namin yung ginagawa ng Diyos, hindi kami pwede na matanggap ng Diyos. Kasi yun ang kanilang tinuturo, kanilang mga ritual. Kaya ang daming mga sacrifices na ginagawa na pagdadala ng iba't ibang klaseng hayop, iba-ibang mga klaseng mga seeds, no? Mga fruits. Kasi nga, meron bawat sacrifices na kalaan doon sa dapat nilang gawin according doon sa kanilang mga nagawang kasalanan. So napakahirap. Now, in modern times, makikita natin dito, namumuhay tayo doon sa kultura na nakatuon sa walang tigil na pagkayot at sinatawag ng performance-driven culture.
Kasi doon tayo kumukuha ng validation. Doon tayo kumukuha ng ating significance bilang tao. Kung maganda yung nagawa ko at kamangha-mangha, marami ang pupuri sa akin. But the extreme is, pag ako pumalpak sa kabila ng lahat na nagawa ko, sira na ang ating tinatawag na identity. Ganon kahigpit, ganon kalupit ang mundo. Even sa social media. Ganon kalupit. Mas malupit pa kesa sa Diyos. So nakikita natin, even noon hanggang ngayon, ang mga tao ay patuloy na gagawa, magpapakapagod para i-credit sa sarili yung tagumpay. Pero sabi ni Jesus, stop working for it. Tigilan nyo na. Believe in the one He sent. Because salvation is not a wage, hindi ito sahod na kailangan paghirapan nyo, kundi ito ay isang regalo para sa inyo na tatanggapin ng may pananampalataya. Kaya ang dami sa mga kababayan natin sa ating kinagisnang reliyon, ang dami talaga ginagawang mga practices para lang sabihin nating tanggapin sila ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung pwede tignan yung mga lalaki dito, nakaubad no? Tignan natin kung ilang palo ang ginawa sa likod during ng Holy Week, di ba? Naghahampas sa likod kasi nga para magkaroon ng remission ng kanilang mga kasalanan. Pero hindi. It's free. All you have to do is what? Accept by faith si Jesus. Kaya nga po, nakikita natin dito, we need to put our faith, especially when it comes sa salvation. Itong mga taong ito, ang habol kay Jesus, nakikita nila, okay, nagpipreach, nagpapagaling, nagpakain, pero ang habol pa rin nila, pagkain. Hindi pa rin naiintindihan kung sino talaga si Jesus na nasa harap nila. Okay? So nakikita natin talaga kailangan ng spiritual GPS, especially now. Ang pagiging mabuti natin ay hindi dahil para maligtas tayo. Ito ay resulta ng ating kaligtasan. Kaya ka nagiging mabuti, kaya tayo nagiging mabait, nagiging kind, dahil tayo ay ligtas na. That's why we have the fruit of the Spirit in us. Ano yung mga fruit of the Holy Spirit? Di ba? Lahat ng iyon, andyan dyan sa atin kasi tayo ay ligtas na. Nung tayo wala pa sa Lord, hindi pa natin siya in-accept, wala yun Wala yun. Kaya nga tayo nagiging mabuti, nagiging mapagmahal, mapagpatawad, tayo ay nagiging mapagpasensya dahil sa kaligtasan tinanggap natin kay Kristo. Hindi para maligtas. Kahit anong gawa mong kabutihan, hindi sapat iyon kung wala si Kristo sa ating buhay. So point number 3 is all about the S. So we need to stay when it gets tough. 62:71. Ang sabi nito, it's all about offense and surrender. So, tinanong ni Jesus 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Nung si Jesus ay kinonfront itong crowd na ito, tinanong niya kanyang mga disciple, kayo rin ba? Gusto ninyong umalis? At sumagot si Simon Peter, Panginoon, kayo na pa po kami pupunta. Saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, marami ang sumusunod kay Jesus, pero sila ay nagkaroon ng tinatawag na na-offend sila. No? Kaya nga, yung teaching ni Jesus na medyo mabigat, ang ginamit doon sa Greek is skleros, meaning hard, very harsh at very rough yung message ni Jesus. Kaya yung sclerosis, mga doktor, dito galing. Yung paninigas ng vein, kasi may mga bara. Dito galing sa salitang ito. Sclerosis. Yun di ba, hardening of the arteries, kaya meron tinatawag tayong arteriosclerosis. No? Dito sa salitang ito. Yun ang ginamit mismo. Okay? So the crowd were deeply offended. Nagkaroon sila ng tinatawag na skandalizo.
means to stumble. Sila ay natrap. Sila ay natisod. Hindi doon sa turo ni Jesus na very hard, kundi natisod sila sa kanilang mga kasalanan. Sino nakatisod sa kanila? Yung mismong kasalanan nila na pagpupurso nila kay Jesus bilang bread giver, hindi the bread of life. Kaya nagsialis sila, kaya tinanong ni Jesus sa ibang mga gospel book, tinanong ni Jesus ang mga apostles nila, kayo ba aalis din? Ang sumagot si Simon Peter, kung kami aalis, saan kami pupunta? Sa ibang version ng Bible. So nakita natin dito, yung situation dito, nung si Jesus ay nagturo about hard truths, that He is the only way to eternal life, ito nga, He requires total surrender. Total surrender. Kaya marami sa kanyang followers nag-unfollow at tuluyan ng umalis. Kasi hindi nila maintindihan talaga si Jesus bilang isang bread of life. So, para makita natin yung sinasabing different reaction. Okay? Different reaction when it comes sa hard truth. Marami rito, ang sabi ay, they walk away. No? Kasi nga hindi nag-fit si Jesus sa kanilang agenda upang mabusog sila o dun sa tinatawag na cultural norms o yung mga ritual nila, mga practices. That's why may cancel culture. Talagang nag-alisan sila. Tumalikod. Dahil yung gospel na narinig nila ay hindi nakafit. At pangalawa, na responses to the truth is subtle deception. Unti-unti, dahan-dahan. Na pretending to follow while keeping an uncommitted heart. No? Nananatili, sumusunod, pero hindi talaga committed ang puso. Tulad ni Judas. Mga hypocrites. Sumusunod sila, pero eventually ay, yun nga, aalis din. And then, number 3 is firm determination. Kumakapit ng mahigpit kahit hindi naintindihan, tulad ni Peter. No? Kaya sabi niya, Lord, ikaw ang tinapay ng buhay. Saan pa kami pupunta? Saan pa kami pupunta? So, it's not about our appetite, Lord. It's not yung ritual na kung saan kami lumaki. Hindi sa mga practices, Lord. It's all about you. Naniniwala kami sa iyo. Pero naniniwala ba talaga si Peter? Naniniwala ba talaga? During ng pagdakip kay Jesus, 3 times siyang dininay. Pero nung nabuhay si Jesus sa mga patay, sinong hinarap niya? Si Peter 3 times sinabi niya, Peter, do you love me? Feed my sheep. Peter, do you love me? Feed my lamb. Peter, do you love me? Feed my sheep. Hindi sinabi ni Jesus na, Peter, do you love me? Be expert on this. Specialize on this. Ang sabi, kung mahal mo ko, pakainin mo yung mga tao. That upon this rock, you, Peter, I will build my church. So nakita natin dito, maaring hindi nag-a-agree si Peter. No? At ang totoo, yun nga nag-advance tayo doon sa senaryo na kung saan si Jesus ay in-accuse. Pero patuloy siyang nakikita ni Jesus na kumakapit. No? Kumakapit doon sa kanyang pagkaunawa kay Jesus. So true faith isn't built on conditional comfort. Ang pananampalataya hindi nakabate doon sa kaginhawaan. O sabi natin doon sa mga instant answers. Ito ay nagcha-challenge sa atin para sa bawat isa sa atin mag-stay. We need to choose to stay despite our disagreement, yung challenges sa ating mga intellectual or cultural differences. What is important,
ang important is maniwala tayo na mahal natin si Jesus. Talagang ganun eh. Katulad noon hanggang ngayon, merong mga uniqueness ang tao. May pagkakaiba talaga. Pero yun nga, hindi dahilan yun para i-cancel natin. Hindi dahilan yun para pakiharap pa natin ng maganda sa harap at pagtalikod. Di ba? Iba. Ang sabi is what? We need to stay. Kahit di natin naintindihan. We need to stay. Kaya po, when we follow God's GPS, go beyond the physical, put your faith in Him, and stay. When it gets tough, we can be assured that we will reach our destination. What is our destination? Paki-adjust po. What is our destination? If we follow the spiritual GPS, malita, no? Christ-likeness. No? Kapag sinunod po natin yung ating GPS, spiritual GPS, magiging katulad tayo ni Jesus. After the SSS, we are insured, meron tayong security, then we are on the way. O, tama ba yun? OTW, di ba? Pero yun nga, kailangan pa rin natin ng GPS para makarating tayo doon sa ating destination. So para sa ating, kaya tinapos ko ng maaga, gusto ko maggrupo tayo at pag-usapan natin, Kuya Arvic, yung ating reflection. Yung ating self-assessment. In your current situation, ano yung nagdadrive sa atin to approach and pray to Jesus? Tayo ay ba nakafocus doon sa tinapay, doon sa lobes, yung blessings, relief, or answers to prayer, or tayo ay nakafocus na kay Jesus bilang as our Savior for who He is? No? So, pag-usapan natin ito. Kasi we need to calibrate, we need to parang ayusin natin yung ating ruta using the GPS, no? At makita natin, assess natin, pag ako ba ay nanalangin, saan ba ako talaga nakafocus? Saan ba ka nakafocus? That's why Jesus told His disciples, di ba? This is how you pray. Sabi sa Matthew, di ba? This is how you pray. Kasi po, napakalaga ng prayer. Napakahalaga ng pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos para yun nga po, makarating tayo sa journey natin to be like Christ kasi marami talagang mga roadblocks, maraming mga detours, maraming mga problema sa daan. Kaya nga kung nakita nyo kanina, pasikot-sikot yung ating pathway, yung ating graph kasi nga hindi straight eh. Hindi talagang straight yung ating journey bilang mga Kristiyano. There will be challenges, there will be disappointments, pero above all, mahalaga ay patuloy tayo na gawin yung pinapagawa ng ating Panginoon, manampalataya at magtiwala sa Kanya. So, igrupo niyo po yung ating mga sarili, especially yung mga small group. Get your small group. At yung mga wala pa, please, yung mga leaders, upuan natin sila. At pag-usapan natin to in 10 minutes. Tanong nyo, ano ba yung pinapag-pray mo? Bakit mo tayo pinapag-pray? Paano makakatulong ang grupong ito? Yun nga, sa pinapag-pray mong ito. Kasi maaring valid naman, maaring valid. Pero what is important is, kailangan talaga as we pray, kailangan kilala natin talaga kung sino yung Jesus na pinapag-pray natin. Okay? Kung sino talaga si Jesus. Kasi nung mahalaga nagpe-pray tayo, hindi lang para doon sa ating mga needs, but nagpe-pray tayo kasi gusto natin maniwala na merong tutugon. At kailangan natin maintindihan sino ba talaga siya habang ako ay nagpe-pray. So, find your group. So, yung ating small group guidance, safe environment. Okay? Kung ano pinag-usapan sa grupo, dun lang po. Confidentiality, in other words. Confidentiality.
Kasi baka may ma-share sa grupo nyo na medyo private. So, see to it na within the group lang. Yan. Ano ang motivation mo? Bakit ka nagpe-pray? Para ba sa more loaves? Or para makilala mo kung sino yung tinatawag mo sa panalangin? Yan. Oh, malaking grupo yan. Yan. Para maganda yung kwentuhan, sharing. Kasi pag malaking grupo, medyo mahabang oras. Ayan. Pwede nyo tanong sa grupo nyo, ano ang pinapag-pray mo ngayon? Okay. So, close nyo panalangin sa inyong small group. And I hope na yun nga, the Holy Spirit speaks to us in this Sunday message. Okay, sige, antayin natin yung iba. Tapos balik natin yung mga upuan. So mag-usap kayo sa grupo nyo. May tatawagin ako. Sana mag-share dito sa harap. Yan. 2 minutes lang, 2 minutes. Sino yung spokesperson? Okay, praise the Lord. Nakapag-minister tayo sa isa't isa. Okay, balik po tayo sa ating mga puan. At maganda, no? May magsalita, mag-share. So, isa sa men, 2 minutes. Hindi naman kailangan sabihin na detalye. Ano lang yung napag-sharean at huwag na sabihin kung sino nag-share nun. No? So, strictly confidential, siyempre, safe group. Doon sa likod namin, sino pwede maging spokesperson to share your discussion? Sino pwede? Sa likod. Si Kap? Enar. Enar, ikaw tinuturo mag-share ka daw dito yung sinare daw sa likod for men. So 2 minutes lang 2 minutes ba? 2 minutes lang. Wow. Yun nga. Maraming okay lang yun para matuto ba? Yun nga, ang pinag-usapan namin, bakit ba kailangan nating manalangin? Sino ba si Lord sa buhay natin? Pero para sa amin, yun nga, para sa amin, si Lord, siya yung King. Tapos kailangan natin si Lord kasi siya yung King. Paano tayo sa ko rin doon, paano ako makalapit sa Kanya? Kailangan talaga din ang prayer. Kasi kung hindi natin siya, hindi tayo mananalangin, ito yung susi natin para makalapit po tayo sa Kanya. Yun lang po, 2 minutes po pas. Okay, yan. So women, sino pwede? Women's. Si Elaine, sa inyo. Sige. Pasok. Si Elaine ay galing siya sa Singapore. Tapos sumati na siya dati. Nag-work siya ron. Hi, church. I'm blessed to be back here. Thank you, Pastor. May isi-share ko lang po sa na-discuss namin is about reflection sa prayer and sa surrender. Unang-una sa reflection, kung ano sinasabi ng Panginoon sa atin, kailangan natin na talagang yung tutok natin is hindi doon sa mga nararanasan natin, kundi we need to step up above that situation. Kasi prayer without action is dead. So sa faith natin, pag may problema na darating, kailangan natin yun i-surrender sa Panginoon. Kung baga, no.
pag may problema, dapat lakasan pa natin yung paglapit sa Panginoon kasi ang sabi ng Bible na healthy people doesn't need a doctor but sick people does. Ang ibig sabihin nun, kaya tayo nandito sa church kasi kailangan natin ang Panginoon. Kaya dapat pag every Sunday we are so excited to be here kasi para maili daw natin kasi para tayong cellphone din na nalulubat, 'di ba? Napapagod tayo. Napapagod tayo, nanghihina tayo, nadi-disappoint, nadi-discourage. Kaya andito tayo ngayon para magiging fully charged ulit tayo sa Panginoon. Kasi yung kalaban natin hindi natin nakikita. The battle is not against flesh and blood but spiritual realm. Kaya we need prayer, we need Jesus, we need the Holy Spirit. And then we need our heart to be fully surrendered. Kasi God doesn't look at what we have, but He always look at the heart of the person. So, yun. Hey, palakpakan natin si Lord. Grabe, no? Ang ganda. So, may tinuturo dito Kuya, doon daw sa grupo niya, pwede kang mag-share. Ayan. Asawa po ni Ina. Ito ay twice na nakasama natin at very active po yung kanyang mga anak sa Sunday School. Hello po. Morning po. Hindi ko alam kung paano masisimulan. Basta yung pagkwento na Ini-invite kasi ako dito ng asawa ko tsaka yung dalawang anak kong gustong-gusto po dito Kaya lang talagang tumama rin sa akin yung turo niyo po kanina. Kasi aminado po ako doon na talagang for the past 10 years, puro trabaho lang. Kahit sa family ko minsan na-neglect ko. Pero nung in-invite ako ni Mrs. dito nung Father's Day po, sabi ko, sige, sasama ako. Church tayo kasi Father's Day nga. Pero habang hindi ko na po matandaan kung sino yung nagsasalita po dito sa harap, naramdaman ko, kinausap ako ng Panginoon. Nakita ko po kasi yung sarili ko na nagsasalita, nagpa-pastor, nagbe-preach, nagme-mentor dito sa harap. Pero that time, noong time na yun, syempre, inisip ko parang undeserving naman ako. Sobrang dami ko rin sablay po sa buhay. Ang dami kong kasalanan, ang dami kong nagawang mali. Sabi ko, hindi ko siya masyadong pinakusan. Pero for the past 2 to 3 weeks, ang daming life realizations sa akin personally. Kaya pinilit ko na makapagsimba kami ngayong araw na ito. Yun lamang po. Thank you po. Palakpakan natin si Lord. Grabe. Second time pa lang niya rito. No, talagang, si Elaine tagal na wala. So talagang, it's the power of the Holy Spirit. So, YG na grupo ni Kuya Michael. Okay, sino raw? May tinuturo na naman So, wala tayong magagawa, di ba? Volunturo hindi volunteer Volunturo tayo. No? Yan. No, pakilala ka. Para makilala ka. Blessed morning po sa ating lahat. Ako po si Milbon from Baler Aurora pa po. First na-attend po namin ngayon dito ngayong Sunday. Yan yung kasama ko po. Ayan po. Sabi ko po, akala ko yung Michael, ba't ako agad? Ayan, so, to share po, ang nangyari po kaninang umaga, may morning jogging po kaming routine and we are both Christian na po from before pa and napag-isipan po namin na kailangan namin ng church dito sa lugar po kasi bagong lipat lang po kami dito sa Makati for training po namin. And ayun po, nung pauwi na po kami, nakita po namin yung may door po sa may baba, yung may Christian church, tas yung time po, tinignan namin. Sabi namin,
try natin umattend kung pasok sa schedule po namin. And yun po, salamat po sir dahil ayan po, pinayagan po kami maka-attend ngayon dito. And nandito na po kami. Ayun, God's plan po. Tapos yung kanina naman po sa may napag-meetingan po namin about sa prayer. Yung prayer po is mahalaga sa buhay natin dahil it is a communication with the Lord po. So every day, mahalaga na may prayer tayo, mas nahuhubog yung ating spiritual life and nagkakaroon po tayo ng spiritual growth through prayer. Yun po. Puro mga first time, second time. Sa YG na women, last na, YG women. Para represented kayo, sino? YG women. Tin. Halika, hindi ka nakatingin sa akin eh. Lahat sila nakatingin sa akin, ikaw hindi. Kaya ikaw ang tatawa. Halika na, Tin. Yung ating bagong teacher. Yan. Pumasa sa let. No? Halika, Tin. Yun lang. Ayan, para represented, no, may YG na men, women, may adult men and women tayo. Ayan. Ano po, yun, medyo nakakahiya po at ako po yung teacher, ako pa po yung mahiyain. Pero ano po, yung napag-usapan po namin kanina sa small group po namin about po dun sa mga, ano po ba yung mga usually na pinagpipray namin. So ako po, ang binanggit ko po, dati po syempre nung medyo bata-bata pa ako, ang pinagpipray ko lang po talaga, yung mga bagay na gusto ko po. Siguro po normal lang naman po sa atin yun kapag mga bata pa po tayo. Pero ngayon po, dumating na po ako sa point ng buhay ko na ang pinagpipray ko na po yung mga life decisions, ganun. Tapos, nasa punto na rin po ako ng buhay ko na, Lord, sana po yung mga taong nasa paligid ko, yung mga may positive intentions lang sa akin, yung may mga negative intentions, negative energy, ilayo niyo po sila sa akin. Gusto ko lang po ng peaceful na buhay, yung mga ganun po. Kaya ayun po, medyo masarap din sa pakiramdam at nakakaginhawa na may mga taong pwede kang open up sa kanila, lalo na po about sa Christian life, ganun. Yun lang po, Pastor, naiya na po ako. Sige. Ayan ba? So, kasi valid naman yun eh. Ayaw niya mga negative people. Kasi may nangyari sa kanya doon sa isang mall. So, thank the Lord, no? Salamat po sa inyong mga buhay. Salamat na talagang kumilos. Sa tayo lahat and let us all pray. At ipag-pray mo nasa kanan mo. Speak blessing to him or to her, no? Habang tayo, ipag-pray nyo kung ano yung in-impress ng Holy Spirit. Ipag-pray nyo yung nasa right nyo. Okay? Yan. Sige, let's pray. Sabay-sabay po tayo. Panalangin natin ang katabi natin. Yes, oh Jesus, we love you. Lord, we need your spiritual GPS that we will look beyond the physical. We will always adhere, Panginoon, and connect to you through our faith. At yun nga po, Lord, makita namin that we will stay no matter what because we want to be like Jesus na siya ang source ng lahat, Panginoon. Yes, of course, Lord, we're not the source, but being with Jesus as we abide in Him, Lord, alam namin that you will use us mightily, O God, especially, Lord, sa mga people that you have entrusted to us, to walk with them in their journey, Panginoon. Kaya Lord, narito ang mga anak mo, maraming salamat sa bawat puso na tunay na nag-a-align sa iyong GPS at patuloy, Panginoon, maging part kami ng Jesus Movement sa mundong ito na punong-puno, O God, ng problema, punong-puno, Panginoon, ng takot, pangamba, and uncertainty. But being the salt and light of this world, O God, you will continue to empower us and anoint us, O God, with the same spirit that is in you, Jesus,
Kaya nga po, Holy Spirit, anoint us, empower us, and continue to use us mightily for your glory. Maraming pong salamat, O Lord. May your peace be with us. And receive it, O God. We receive all your mercies, your grace, your healing, your protection, your provision. Sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ayun. Bless po ba ang lahat? Ha? Mga brother and sister, magandang araw po sa inyong lahat, no? Maraming salamat din po sa Panginoong Diyos dahil binigyan niya po ako ng pagkakataon na magse-serve po sa Kanya. Mga kapatid, sa sandaling ito, sama-sama nating gunitain ang sakripisyo ng ating Panginoong Diyos. Kaya, inayahanan ko po ang ating mga servers na pumunta na po dito sa ating harapan upang mag-serve po sa ating emblem at Diyos. At sa kanyayanan ko rin po ang mga kapatid natin na pwede na po tayong tumayo upang kumuha na po sa ating emblem at saka Diyos, no? Mga brother and sister, bago natin tanggapin ang mga elemento na ito, pakinggan natin ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 6 verse 35. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at hindi na mauhaw. Ang aking mauhaw kailanman, sabi niya dito sa ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumansapalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Maraming salamat po sa ating makapangyarihang Diyos sa verse na ito, no? Sa talatang ito, ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus ay ang spiritual na kasiyahan. Kung paano ang pisikal na tinapay at tubig ay nagbibigay ng enerhiya at pumapatid sa ating gutom at uhaw. Siya naman ang nagbibigay ng walang katapusang kapayapaan at kaligtasan sa ating kaluluwa sa pamamagitan ng paglapit natin sa Kanya. Amin po ba, mga kapatid? Yes. Ang tinapay at ang katas ng ubas sa ating hinahawakan ngayon, hindi lamang mga simbolo, mga kapatid. Paalaala ito na ang ating kaluluwa ay may matinding gutom at uhaw na walang sinumang tao, pera o material na bagay sa mundo ang makakapagpuno nito, mga kapatid, kung hindi po ang ating Panginoong Hesus lamang. Ngayong oras na ito, muli tayong lumapit at sumampalataya sa Kanya. No, bago natin kainin ang tinapay at inumin ang kupa, bigyan natin ang ating mga sarili ng ilang sandali ng katahimikan. Hilingin natin ang kapatawaran ng Diyos sa mga oras na naghanap tayo ng kasiyahan sa ibang bagay sa halip nasa Kanya. Manahimik po tayo ng 10 to 15 segundo, pagkatapos ay manalangin po tayo. Yes, Lord. Panginoong Hesus, pinupuri ka namin dahil ikaw ang tinapay na buhay. Salamat dahil sa pamagitan ng iyong sakripisyo sa krus, pinawi mo ang aming
spiritual na gutom at uhaw. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong nalimutan namin na ikaw lang ang aming kailangan. Habang tinatanggap namin ang tinapay na ito na sumisimbolo sa iyong katawan at ang kupa na sumisimbolo ng iyong dugo, naway Lord, mapuno ang aming puso ng iyong kapayapaan, lakas at kagalakan. Tulungan mo po kaming isabuhay ang pananampalatayang ito araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Inyanyahan ko po kayo na itaas po natin ang tinapay. Sabi nito, ang tinapay nga nagbibigay buhay, tanggapin natin ito nang may pasasalamat sa Diyos. Kainin natin ang tinapay sabay-sabay. Ganun din po sa kupang ito. Ang kupa ng bagong tipan sa kanyang dugo, inumin natin ito bilang tanda ng kanyang wagas na pag-ibig. Sabay-sabay natin inumin. Yes, Lord. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa John 6 verse 11, kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos at ipinamahagi sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda at nabusog ang lahat. Ipinapakita rito na kahit sa 5 tinapay at 2 isda ay tila kulang para sa napakaraming tao. Subalit nang ibinigay ito kay Jesus, pinagpala niya ito at naging sapat at sobra-sobra pa. Ito ay sumisimbolo na kapag ibinigay natin ang ating mga tithes and offering sa Panginoon, in any amount po kahit gaano man kaliit, ay kaya itong paramihin at gamitin para sa malaking layunin. At bago pa man dumami ang pagkain, nagpasalamat na si Jesus at si Jesus sa pagbibigay natin ay dapat din gawin na may pusong nagpapasalamat sa mga biyayang kanyang binigay. At sa John 6 verse 12, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tipunin niyo ang lahat ng natira para walang masayang. Sa verse na ito, nais ng Diyos na mapangasiwaan ng maayos ang mga biyaya. Ang ating mga tithes at offering ay ipinagkakatiwala sa gawain ng simbahan at walang masayang at maging pagpapala sa iba. Let's pray po. Lord God, thank you for the gift of life at sa iyong walang sawang pag-ibig at habag sa amin. Lord, punuin mo ang aming mga puso ng kapayapaan. Bigyan mo kami ng kalakasan kapag kami ay nakakaramdam ng kahinaan. Replace every worry with confidence in your presence, Lord. Give us wisdom, Lord, sa lahat ng desisyon at katatagan sa anumang pagsubok. Lord, bless our church with good health, protection, and unity sa lahat na nandirito, Lord God. Lord, provide us sa araw-araw na pangangailangan and keep us safe sa anumang kaguluhan. Help us to trust in you, Lord. Let our thoughts, words, and action bring honor to you, Lord. We believe that you are with us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. CCM, it's giving time. Good morning, church! Are we blessed today? Say amen naman dyan. Amen? Amen. Isa pa, amen?
Parang mahina. Amen? Amen. Yan, before we end our service, we have a few announcements for everyone. So first, we would like to warmly welcome all our first-time guests. Let's welcome Sis Elaine Magallanes. Welcome back from Singapore. We may stand up po. And Brother Mimon Rans from Singapore din po. Tayo po kayo. Hello. And Brother Arden Mendoza and Brother Milbon Arden. And let's give them our welcome chant. And 1, 2, 3, go! Woo! Yun! We pray that you feel loved, accepted, and home with us. Hope to see you on next Sunday! Ayan. Next, we would also like to greet all our July birthday celebrants, especially kay Sean Vitug, July 8, kay Christine Doria, July 28, kay Carlos Macarandang, and kay Sister Aya Carriaga, July 31. That will be celebrating this last week of July. Advance happy birthday, and may God continue to bless you with good health, joy, and wisdom. Now, if you're looking for a place where you can grow in your faith and build meaningful friendship, we encourage you to join a small group. If you're new, kung bago pa lang po kayo, don't worry, there's no pressure. You can simply listen and get comfortable at your own pace. Why join a small group? Bakit nga ba? Because you'll experience a real community where people share life together, encourage one another, and support each other through prayer. Kung meron man po kayong pinagdadaanan, we will pray for that. Now, meron po tayong men's network. You are welcome to join our fellowship and activities. And if you are interested po, kindly approach Brother Michael Murillo after the service. And syempre, hindi po magpapahuli yung Women's Network. If you'd like to be part of the fellowship and activities too, kindly reach out to Sister Oda Gonzalez. Kindly, saan po si Sister Oda? Yung pinakamaganda po natin dito. Ayan po, nasa likod po. Ayan. And lastly, to all our youth and students, our Youth Goal Service is held every second and fourth Sunday of the month at 1:30 p.m. And we encourage you to invite your friends and classmates to join us. But to all our youth, there will be no Youth Goal Service today. Pero wag po kayo mag-alala, we will announce the schedule of our next gathering soon. And we hope to see you there, and feel free to invite your friends next time. Before we proceed with our July birthday celebrants, may we call Pastor Arnold because he has a few more announcement of us. Okay, Child Evangelism Fellowship, ito yung ating partner sa SVEC, Elementary High School Values Education, no, na ginagawa natin, ating part ng ating campus immersion. So, kinunta ako ng coordinator na once again, they want to be part dito nga sa nangyayari sa mga schools ngayon. Nagkakaroon tayo ng mga problema sa mga schools. So, I'm calling for any volunteer. Ito po ay weekdays, once a week lang naman. Siguro, yung isang subject ng values, tayo ang magsa-substitute muna sa mga teachers. So, alam natin, no, si Rudy, asan si Rudy? Ito ay resulta rin ng ating mga campus at yung iba pa rito. So, if anyone, available kayo weekdays, once a week lang naman po, please punta po kayo rito sa Sabado. Meron po tayong training at may darating na coordinator para ite-train tayo how to facilitate sa isang classroom ang values education. So, ang target ng mga school ay Pio del Pilar High School, Nicanor Garcia Elementary School, Magsaysay Elementary School, Fort Bonifacio Elementary School and High School, and Guadalupe Viejo. So, yun nga po, please, kung kayo ay vacant na kahit 1 hour lang isang subject, once a week, please join us sa Sabado, 8 ng umaga hanggang 11:30. At yun nga po, ititrain tayo how to facilitate a classroom discussion. Ito po ay for 1 school year.
So kailangan talaga po ng commitment. Kasi nga po, inaasahan tayo ng mga school teachers, administration doon, na darating tayo at that day, at that time. At yung mga bata rin, pag talagang nakakonect sa inyo, excited, nag-aantay din. Kaya nga tawag kay Teacher Lite o kay Teacher Rose ay tatay tsaka nanay na rin nakikitatay tsaka nanay na, no? So walang pastor na tawag doon, walang sis kundi teacher. Tayo ay tatawaging teacher. So yun po. Saturday po, August 1 from 8 to 11:30. Invite you, yun nga po, we need to mag-immerse tayo sa mga schools na nangyayari ngayon ay hindi na talaga maganda. So one of the ways na makita natin na talagang magamit tayo is saturate natin po ang mga schools na ito. Yun lang po at maraming pong salamat. So all birthday celebrants ng July. So come forward. Tama ba? Yan. Si Sian, si Tita Maki, Ate Roda, Cariaga, Tin, si Carlos, si Aya. Yun nga, si Aya Cariaga. So lahat, Ate Gina, sino pa? Mga July, pasok po kayo dito. Yan. Ayan. So may I ask Kuya Michael to pray for the birthday celebrants at ganun din para sa ating closing prayer. Po, maligayang kaagawan sa ating mga birthday celebrants. Pwede po ba nating extend yung mga kamay natin sa kanila? And we do this as a sign of releasing blessings sa mga taong ito. Ipanalangin po natin sila. Itaas po natin sila sa Panginoon sa pananalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, Ikaw ang nagbibigay ng hininga, Lord God. Lord, Ikaw ang nagbibigay ng buhay. At ngayong oras na ito, Lord God, Lord, sineselebrate namin ang buhay ng mga taong ito, Lord God. Lord, we pray na manguna ka sa buhay nila, Lord God. At Lord, talaga naman, Lord God, na maging evident, Lord God, yung Jesus na meron sila sa buhay nila. Panginoon, establish the work of their hands, Lord God. Lord, yung mga hahawakan nila, Lord God, Lord, hayaan mong dumaloy ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Ang tender-heartedness, Lord God, ang kabutihan, Lord God, ang pagpapatawad na nagmumula sa iyo, Lord God. At Lord, tunay nga na makita ng mga tao ang kabutihan mo sa buhay ng mga tao ito, Lord God. Lord, use them mightily, Lord God, as the salt and light of this world, Lord God. And Lord, may they continue to live, Lord God, in accordance to your will. Naway mabuhay sila ng naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magsitayo po tayong lahat. For our benediction, pakinggan po natin ang salita ng Panginoon from the book of Hebrews. Ang sabi po sa Hebreo 13, ito po ay tungkol sa paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Ito po ay paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Magpatuloy kayo sa pag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Sa verse 5 po sinabi doon, iwasan ninyo ang pagiging sakim sa salapi, maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot.
ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Sa verse 20 po, sinabi doon, idinadalangin ko rin kayo sa Diyos na siyang pinagmumulan ng kapayapaan. Siya ang bumuhay sa ating Panginoong Jesus na ating dakilang pastol. At dahil sa kanyang dugo, pinagtibay niya ang walang hanggang kasunduan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan para masunod ninyo ang kalooban niya. At sa pamamagitan ni Kristo, ni Hesus Kristo, naway gawin niya sa atin ang kalugod-lugod niyang paningin. Purihin natin siya magpakailanman. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay dumudulog sa Diyos na mabuti, Lord God. Kami ay dumudulog sa Diyos na mapagpatawad, sa Diyos na may habag, sa Diyos na banal, ikaw ay banal magpakailanman. Ngayon po kami ay dumudulog sa Diyos na tapat. Panginoon, dakila ang iyong katapatan. Panginoon, patawangin mo kami sa lahat ng aming pagkakasala, Lord God. Lord, tinatanggap namin ang iyong pagpapatawad, Panginoon. Lord, salamat. Salamat, Lord God, katulad ng sinabi sa salita mo kanina, Lord. Salamat sa lahat ng tinapay. Salamat sa lahat ng isda. Panginoon, salamat sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin, Lord God. Lord, maging yung mga biyaya na minsan ay hindi namin nakikita, na nasa harapan na namin, hindi pa namin nakikita, Lord God. Lord, salamat sa iyong kabutihang loob, Panginoon. Lord, hindi ka nagbabago, ikaw ay tapat, Panginoon. At Lord, tulungan mo kami, Lord God, na ang atensyon namin ay matuon hindi sa pagpapala, kundi sa Panginoon na nagbibigay ng pagpapala. Panginoon, hayaan mong lumago kami sa aming pananampalataya nang sa ganun magamit mo kami dito sa lupa, Lord God. Lord, maraming salamat. Yours is the kingdom and the power and the glory forever is yours. In Jesus' name, amen. Amen. Continue to praise the Lord. Let us praise Him. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls as we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Yes, Lord. Let's clap our hands for the